Hello. Ginawa mo kong bagyo. Okay? So, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Welcome back po sa mga tagawawa nating kasama ngayon. Yan, nandiyan po sila. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa, sapagkat bagamat nananalasa ang bagyo, nananalasa ang pandemya, pero ang pagpapala ng Panginoon nananalasa din po. Hindi po ba? Amen. Malulusog po tayo sa nagdaang pandemya. Ano po, kitang-kita sa mga pisngi, sa mga braso, tumangkad, tumaba, di ba? And praise the Lord po sa bagay na yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkulang sa mga taga-JHLM. Amen? Amen. Ano po, talaga pong ang bawat bagay ay nagkakaugnay-ugnay. Ano po? So, para po sa pagpapatuloy, announcement lamang po. Ano po, base po sa ating napagmitingan ng board po ay meron po tayong simbang gabi this coming December. Starting 16 hanggang 22. Then ang Christmas party po natin, meron po tayong option 1 and option 2. Ano po, for our safety. Ano po, ang option 1, lahatan, pero hindi pwedeng digitan. Pangalawang option, by kapisanan. Kabataan at young pro magkasama, kababaihan at kalalakihan. Ang joy. Yun po ay mangyayari po kapag po dumating na yung araw na yun kung ano po ang magiging status natin. At the same time po ay sa araw pong ito atin na pong ipanalangin ang ating pong 25th anniversary. Pasensya na po, nagkamali po ng Friday. Binibigyan po namin ng direktibang mag-isip para po sa tema, katulong po namin mga pastor ay ang ating po mga leaders para po sa tema po natin sa 2021 anniversary. Ano po? So 25 na po ang JHLM. Mahaba-haba na ang pananampalatayang ginugugol natin at the same time gugugulin pa. At ito po ang ating pananampalatayang nakatayong building na ito. Di po ba? Ang pananampalataya ng buong JHLM. Siyempre, sa pamumuno ng ating pastor. Okay? Yan po ang mga special announcement po natin. Okay? So, ako na po nag-announce ko. Hindi ko na pwede tawag Ate Edo. Tumayo bigla din na hindi po. Ano po? Dati po Ate Edo nag-a-announce ang lahat ng bagay na yun. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Yan, handang-handa na. Kasi sabi ni Corina, handa na ba kayo? Tayo nanonood, di ba? Kaya tayo, handang-handa manood. Dahil tinatanong tayo kung handa na tayo. Okay? So, ang tema po natin sa buwan ng Nobyembre ay faith. Ano po? Kaya lahat po ng ating mga, pwede pong isandig po ninyo ang mga aawitin nyo doon, ang mga panalangin ninyo, ay pwedeng lagyan nyo ng pananampalataya dahil mamaya may pag-aaralan po tayo. Talagang ang panalangin niya, tinugon agad ng Panginoon eh. Then, mula sa pagpapaawit, panalangin, hanggang sa matapos, ang ating pong tinutumbok na tema ay pananampalataya. Okay. Ano po? So kaya nagkakalakip-lakip ang lahat at ang climax noon, lahat tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, so bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Tayo po lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Ang manaming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Bagamat may bagyo na bagong dumarating sa aming bansa, ito po ay aming sinasaway sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na wag nang harating sa aming bayan, wag nang manalasa sa aming bansang Pilipinas. Basagin mo na ito kung saan man naroon, Panginoon. At Lord, sa oras pong ito, maging ang pananalasa ng pandemya sa ibang bahagi ng aming bansa, maging sa buong mundo, ay aming idinadalangin na patuloy kayong maghari sa bawat isa, Panginoon. At kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. And Lord, yung pong mga nahihirapan sa paghinga sa oras na ito, sustain niyo po ang kanilang buhay. Maging po ang aming mga kasamahan na wala rito, dahil po sa protocol, Panginoon, nawaboy pagkalabin niyo ang puso nila na kahit nasa tahanan lang sila ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. At Lord, sa aming pong pag-aaralan, nawa po, kami po ibigyan niyo ng wisdom na kami po ay maging faithful sa iyo sa lahat ng pagkakataon.
maranasan po namin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ang mga panalangin ng bawat isa sa amin, mga personal naming mga kahilingan ay tinugon mo na at ibe-bless mo na ang mga kapatid na ito sa pakikinig sa iyong salita, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Yan. So, sa mga nagdaang panahon po, talagang napakahirap ng sitwasyon natin. At sabi nga ni Pastor nung nakaraang Sunday, napakahirap po talaga pagka-online. Kasi hindi mo kitang facial expression ng mga pinagsasabihan mo. Kung sila ba'y naiiyamot na sa'yo, nakasimangot na ba sila dahil sila ay tinatamaan ng salita ng Diyos, o ibig-ibig ka namang batuhin, o pinatay na lang ang cellphone para hindi na mapakinggan. Pero ngayon po, talagang, siyempre, kita po natin ang kinakausap natin, kayo yun. At the same time, ay yung kaba ay iba kumpara sa online. Kasi pagka nasa online ka, pag nawala na yung kaba, dire-diretso na. Okay, ganyan din naman po rito. At sabi nga po ng professor ko ng college, pag hindi ka na kinakabahan, patay ka na. Ano? Kasi tumitibok ang puso mo, bumibilisan tibok, ibig sabihin buhay ka pa. Ano po? Kaya tayo minsan, ang ginagawa natin sa mic minsan, pinabalik-balitong natin sa sobrang kaba. Saan natin dinadala, di ba? Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan natin sa Ikalawang Hari 6, verses 8 to 23. Pero atin pong isasalaysay na sa inyo ang passage na ito. Ito po ay tungkol kay Eliseo. Okay, nung nakaraan pong mga teaching po natin online, ang nabanggit ko rin po sa inyo ay si Eliseo at ang kanyang alipin na si Gehazi at si Naaman na humingi ng tulong sa kanya. Ngayon po, si Eliseo po ulit ang ating pag-uusapan. 2 Kings 6, verse 8 to 23. So isasalaysay ko na lang po sa inyo ang kwento noong, para hindi na po tayo magpakahaba doon sa pagbasa ng ano yun. Kasi inaral po natin ito mabuti at nakita po natin yung magandang mensahe ng Panginoon. Okay, so sa bayan po ng Samaria, or meron silang kaaway na mga taga-Syria. Ano po? Nung panahon yon, ang hari ng Syria ay nagbabalak sa lakayin ng Israel. So, nagbalak siya na nagbalak. Yun nga lamang po, sa kanyang pagbabalak, laging natutunugan ng mga kalaban o ng hari ng Israel. Okay? Kaya, sabi niya, okay, dito natin sa parteng ito kukupkupin ng mga Israelita. Ang ginagawa po ng hari, nagpapadala ng mga bantay doon para hindi mapuntahan nyo. So nagtataka ngayon ng hari, sabi niya, napag-isipan niya, siyempre, ang wala po reaksyon ng isang tao, kapag hindi mo alam ang nangyayari doon sa kabila, merong traidor sa ating samahan, sa ating kaharian. At may nagsasabi doon. Pero sabi po ng isang tauhan, mahal na hari, wala pong nagsasabi doon. Meron po silang propeta ng Diyos. Ang pangalan po ay Eliseo. So, si Eliseo po, ang nagsasabi sa hari, doon sila pupunta, magpadala ka ng tao doon. Punta ka doon, ganito, ganyan. Ngayon, nalaman ng hari na si Eliseo ang propetang nagsasabi ng kanyang mga balak na pagsalakay sa mga Israel. Kaya ang pinunteriya ng hari ay hindi ang mga Israelita o ang hari ng Israel, kundi si Eliseo. Sabi nung nalaman niyang nandun sa lugar na tinatawag na Dotan ba yun? Sabi doon, nung nalaman, may nagsabi, nandun si Eliseo, pinakubkob niya yung lugar na yun. Gabi na. So, ang ginawa ng mga tauhan ng hari, humimpil at pinaligiran ang buong lungsod. Okay, so, syempre, sa reaksyon ng tao, nung magising po, yung alipin ni Eliseo, nakita niya ang daming mga karwahe at kabayo doon sa paligid ng kanilang lungsod. At siya po ay natakot. Ano po? So, ang ating pong pag-uusapan ay pinamaganan natin Eliseo. Dito na ako titingin, may TV na nga pala dito. Kalimutan ko ano ba.
ang hindi nakikitang mga kaaway. Okay? Paano natin makikita ang pananampalataya sa passage na ito? Kasi doon pa lang sa title, hindi nakikitang mga kawal. Kakaiba yun Sa ating panahon niya, pag hindi mo nakikita, anong tawag doon? Yung multo, di ba? Yung para bang namatay na tapos nagpakita sa'yo. Di ba? Dati naman, hindi mo nakikita, ngayon nakita mo, di ba? So, ayun ay, ang ating pag-usapan ay si Eliseo at ang kanyang, o ang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga kawal na hindi nakikita, o the invisible army. Okay? So, ipapakita po ng Diyos sa atin na meron po tayong mga tinatawag na invisible army. Kaya po tayo ay huwag matatakot, di ba? Kasi protected by the Lord kapag alam niyang faithful ang kanyang mga anak sa kanya. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo hindi tinamaan ng COVID. Kasi we are faithful to God. Amen? So hindi tayo tinamaan ng, although natural kasi yun, nagkakasakit tayo, pinuubos, sinisipon, pero iba yung tinamaan ng COVID talagang hindi makahinga ng ayos. Base doon sa mga survivor na nagpapatotoo. Ano po? Mapapanood natin sa Facebook o sa balita. Okay? Ang key verse po natin ay nasa 2 Kings 6 verse 16. Nailagay niyo ba dyan? Tingnan natin. Tayo po ay nangangamay pa sa... Okay, ang sabi po doon, Elisha said, "Don't be afraid, for those who are with us outnumber those who are with them." Okay? Sa Tagalog po, sabi po dito, sabi din ng servant, "Guro, paano tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila." Kung titignan po natin, sa isang kaisipang pantao, wala nga tayong tauhan dito, tapos sasabihin mo marami tayong kasama. Diba? Pero sa spiritual na pananaw at sa faithfulness ni Eliseo, alam niya na pinoprotektahan siya ng Diyos. So kapag ikaw ay isang Kristiyano, alam mo na pinoprotektahan ka ng Diyos at wala kang dapat ikatakot. Amen ba? Amen. Wala po tayong dapat ikatakot. Kasi ang Diyos ang nagpo-protection po sa atin. Yun nga lamang po, ang tanungan ay kung faithful tayo sa nagpo-protection sa atin. Kasi kung hindi ka para protection na niya kasi hindi ka naman faithful sa Kanya. Diba? Through our finances, through our health. Diba? Pero, dumaraan ang pagkakataon na yung mga testing sa ating buhay, it will cause level up of our faith na mas lalo tayong mahawakan sa Kanya. Minsan kasi may mga taong pagka dumanas ng pagsubok, matinding pagsubok, umaayaw na sa paglilingkod sa Diyos. Umaayaw, umakala sa Diyos. Mas mahigpit na pagsubok ang dumarating kapag umaalis sa Diyos. Diba? Kasi alam natin, kapag tayo Kristiyano, alam natin kung sino kasama natin. Ang Panginoon. Okay? So, ang tanong po sa atin ngayon, literal, when surrounded by your enemies, what can you do? Kapag daw tayo ay napapaligiran na ng ating mga kaaway, ano daw ang ating gagawin? Napapaligiran tayo ng itutangan natin. Napapaligiran na tayo ng mga problema sa ating pamilya, sa ating paligid. Ano daw ang ating gagawin? Ano ang pwede nating gawin? Siyempre, ang sagot natin, manampalataya tayo sa Diyos kasi mga Kristiyano tayo. Pero sa mga taong walang pagkilala sa Panginoon, ano po ang nagiging mitya ng kanilang mga gagawin? Diba? Sila ay kapag nahihirapan na sila, gumagawa sila ng mali. Kaya si Michael po, nawala siya ng gamit kasi yung taong kumuha noon, walang ibang pwedeng gawin kasi wala siyang kinakapit ng Diyos. At ang nakikita niyang pwedeng gawin, kuhanin ang bagay na hindi ganyan. At para mapasa kanya dahil ang pinagtitiwalaan niya ay ang kanyang sarili. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin kung sinong pinagkakatiwalaan ng ating buhay. Ang Diyos yun. Dumaan man ang maraming COVID,
madaming problema o madaming bagyo dumaan sa Pilipinas o sa buong mundo, still, ang Diyos po ay tapat sa bawat isa sa atin. Yan po ang lagi natin tatandaan. Kaya hindi dapat tayong matakot. Okay? So, minsan po nararamdaman natin, hindi physically yung enemy na meron tayo. Diba? Nung panahon pong nakakatin tayo ng eskinip, ang lagi pong panalangin namin ay yung mga hukbong panghimpapawid ay winawasak, yung mga palaso nila ng kamatayan ay winawasak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yun po ang panalangin, di ba? Kasi hindi natin nakikita ang kanilang mga ginagawa sa atin dahil pinahihirapan nila tayo ng pinahihirapan, pero pinoproteksyonan po tayo ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananalangin sa Diyos. Ano po? Kapag nararamdaman nating palapit na yung mga spiritual enemies po natin, na alam nating against sa will ng Diyos, minsan yung impurity, yung mga bagay na ginagawa natin, ano yung mga nagiging response natin? Diba? So, katulad po ng tinuro ni Ate Dale nung last Friday, sabi niya, papaano kapag dumating yung point na kailangan mong magpatawad, anong gagawin mo? Diba? Kasi if you are remain faithful to God, kayang-kaya mong magpatawad sa nagkasala sa iyo dahil alam mo na ang Diyos ay nagpatawad. Diba? Okay? So, katulad po ba tayo ng servant ni Eliseo? Noong nakita niya yung physical na nakaaway, natakot siya. Kaya po anong sabi ni Eliseo? Yun po ang point number 1 natin. Point number 1 po natin, do not fear or do not be afraid. Ano po? Huwag kang matakot. Ano po yung sa first line ng ating verse? Ano po? Huwag kang matakot. Alam niyo po ba, kung magsa-search po kayo kay Mr. G, ano po? At i-search ninyo how many times, did I tell you? How many times na binanggit ang do not be afraid o do not fear o kang matakot sa Bible? 365 times, which is equivalent to our 365 days na araw sa bawat taon. So, ibig sabihin po, araw-araw tayong sinasabihan ng Diyos na huwag kang matakot. Diba? Kasi po, bakit nga ba tayo matatakot kung alam natin ang Diyos ang provider natin? Saglit na mag-worry tayo, pero huwag naman tabunan na tayo ng lahat ng takot at worry. Diba? 365 times. Araw-araw, kung binabasa po natin ang Bible, ang mga promises ng Lord, huwag kang matakot, ako ang bahala. Kasama mo ako, saan ka man pumunta. Don't be afraid. Ang Diyos ay nandiyan. So minsan, yung takot na meron tayo, inaalis niya yung trust natin sa Lord. Kaya ito pong servant ni Eliseo. Alam niya kung sino si Eliseo. Alam nga naman hindi niya alam, alipin siya ng Panginoon niya, di ba? Alam niyang propeta si Eliseo. At maybe, sa kanyang mga paglalakbay o sa kanyang mga ginagawang himala, kita yun ang alipin yun. Pero, sabi nga, kapag ka nakikita natin at wala tayong tiwala, naubusan tayo ng tiwala, natatakot tayo, katulad ng servant na ito. Sabi ni Eliseo, do not fear. Huwag kang matakot. Sabi dito, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. Hindi naman nakikita ng servant yung kakampi. Ang nakikita niya, yung kalaban na madami. Kaya po, ang ginawa ni Eliseo, sinabi ba niya na, tumingin ka, tingnan mong maigi, nandyan lang yun. Di ba? Hindi naman ganun sinabi ni Eliseo. Ano po ang naging response ni Eliseo para makita ng kanyang servant? Nanalangin po siya. Sabi niya, Panginoon, buksan mo ang spiritual na mata ng aking alipin.
And that time, pinakinggan po ng Diyos ang panalangin ni Eliseo at tinanggal ng Diyos ang takot sa isip ng servant nung makita niyang nasa kabundukan ang mga karuwahing apoy na magtatanggol kay Eliseo. Kaya po invisible army. Kasi yung tagapagtanggol ni Eliseo, hindi nakikita ng sino mang kalaban. Mas matindi to, di ba? So kahit anong dami ninyo, ang army ko ay hindi nyo nakikita at kaya akong ipagtanggol sa oras na ako'y may kakailanganin. Ganon din po tayo. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran ni Eliseo ay same ng Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. The same faithful na ipinakita ni Eliseo ay dapat same ng faithful na ipapakita natin sa Diyos. Dahil iisa po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Simula Genesis hanggang Revelation, isang Diyos lamang ang pinaglilingkuran natin. Diba? Kaya po, tayo bilang isang Kristiyano, alam natin kung sino ang dapat nating katakutan. Sabi ng Bible, ang banal na pagkatakot kay Yahweh, ang simula ng kalaban. Diba? Simula ng karunungan. Kaya tayo, kapag tayo ay natatakot, nawawala yung karunungan sa atin at hindi natin naalam ang gagawin natin. Di ba? Kapag tayo ay nakaranas sa halimbawa ng tsunami, minsan tsunami, tsunakaw no? Nanakawan ng bahay dahil umalis ka, hindi mo na isarang pinto. Minsan po makaranas tayo ng ganon. Pagka ikaw ay hindi kalmado, at the same time ay nauna yung takot sa'yo, wala ka nang maiisip. Basta tumakbo ka na lang, nakalimutan mo na yung mga anak mo, nakalimutan mo na mga mahalagang gamit nyo. Diba? Minsan po, inaalis ng takot ang lahat ng magagandang iniisip natin. Pero, kapag tayo ay nakilala natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, bibigyan niya tayo ng wisdom para magawa ang bagay niya. Diba? O minsan, tayo noong nagpanahon na nagkaroon ng COVID, simula nung March, diba? Kung tayo po ay nagpanik, pwedeng nakisabay tayo sa panic buying ng iba na parang nauubusan ng pagkain. Although talagang nagkaroon ng shortage sa pagkain o sa mga delivery dahil walang nabiyahe, pero kita po natin ang Panginoon. Kapag hindi po tayo natakot, the Lord will provide everything kailangan natin. Kaya tayo po minsan, dapat marunong po tayo magtanim. Dahil hindi po lahat ng pagkain nakukuha sa palengke. Pwede pong tanim-tanim din pag may time, pag meron namang lote. Ano po? Kasi kapag may tinanim ka, may aanihin ka, di ba? So, may mga ganung bagay po. Okay? Ang sabi po ni Eliseo sa kanyang servant, do not fear. Sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, huwag kang matakot. Gabundok man ang mga problema, sandamak man ang bayarin, God will provide. Amen ba? Paniwalaan po natin yun. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mayamang Diyos. At hindi tayo pinababayaan. Yun nga lamang po, binibigyan niya tayo ng giya na magtiwala at manampalataya sa Kanya. Huwag matakot sapagkat ang Diyos po ay mapagmahal na Diyos. Hindi siya nang iiwan kahit kailan. Tayo lang po minsan nang iiwan sa Diyos. Kasi akala natin pagka hindi tayo natugon, iniwan na tayo ng Diyos. Ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, di man yan finances, emotional man yan o kaya ay health man yan, ang paalala sa atin ng Panginoon ngayon, huwag kang matakot. Diba? Module man yan, sandamakmak mga activity yan, at the end of the week, nakapagpasa ka. Mga estudyante, di ba? Naka-response ka sa mga activity. Kasi bakit? Pinakita mo, Panginoon, di ko po ito kinatatakutan ng mga activity ito. Kasi sabi nga, ay ang Diyos ang nagsusustain na sa iyo ng wisdom. Kapag sa Diyos ka natakot, ang Diyos ang iyong binigyan ng iyong pinaglagahan ng iyong buhay,
Sa simula't simula pa lang nang tanggapin mo siya, kasama mo na siya sa lahat ng laban mo. Sa lahat ng iyong mga ginagawa. Kaya tandaan po natin, do not fear. Huwag kang matakot. 365 days in our life. Huwag kang matakot. Iwanan ka man ng kahit sino, huwag kang matakot. Diba? Doon sa mga huwag pagkatakot na yon, siyempre, tinuturuan po tayo ng Panginoon ng wisdom. Diba? Tinuturuan niya tayo ng tamang gawin. Na ibig sabihin noon, huwag tayong matakot, pero tayo ay nag-iisip. Hindi yung hindi nakakatakot, hindi naman nag-isip, wala din. Diba? Kailangan nagiging full of wisdom tayo ng Lord kahit tayo ay hindi natatakot sa mga nangyayari. At lagi ang paalala sa atin, siyempre ng ating pastor, tayong mga Kristiyano ay hindi dapat matakot sapagkat totoo ang sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, darating ang mga ganitong pagkakataon na hindi tayo makakapagsama-sama. Dumating yun. Halos ilang buwan tayong hindi talaga sama-sama ng ganito. Pero tandaan po natin, ang laging paalala ng Diyos, huwag kang matakot. There are invisible army behind or around you na magtatanggol sa iyo. Ano po? So, tinanggal ng Diyos ang takot ng servant na yan. Kaya po nung makita ng servant, namangha siya sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kapangyarihan ni Eliseo. Namangha siya sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ano pa? Si Eliseo po nanalangin muli. Sabi niya, Panginoon, susugod na po mga kalaban ko. Bulagin niyo po sila. Kasi niyo po ang hindi naman bulag na talagang hindi na makakakita. Bulagin niyo pong hindi makita itong lungsod namin. And right away, tinugon ng Diyos sa kanya. Di po ba? Hindi ko lang ma-recall yung verse. Sabi ng verse sa atin sa New Testament, sabi niya, katulad din tayo ni Elias. Tama ba? Santiago. Ang sabi sa Santiago, katulad din tayo. Kung ano ang panalangin natin, tutugunin ng Diyos dahil isa naman talagang pinaglilingkuran nating Diyos. Katulad din lang tayo ni Eliseo. Yun nga lamang, kailangan nating i-level up ang faith natin. I-level ang faith natin. Sabi ng Panginoon, yamang ako'y banal, dapat kayong magpakabanal. Anong pagpapakabanal ang pwede natin, saan natin pwedeng gawin yun? Anong gagawin natin? Basahin po natin araw-araw ang salita ng Diyos. Dito po natin matatagpuan ang mensahe ng Diyos na huwag tayong matakot. Kung hindi natin ito binabasa, hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos, tatakluban talaga tayo ng takot. Diba? Unang bugso pa lamang ng pagsubok, takot ka na agad. Pero kapag ka alam mo kung sinong pinaglilingkuran mo, wala kang dapat ikatakot. Point number 2 po, the battle is today. Okay, bakit ito po ang naging point number 2? Sabi po ng alalay ni Eliseo, Guro, paano tayo ngayon? Ang iniisip ng servant na ito, yung araw na ito. Ngayon, yan ang mga kalaban natin, paano tayo ngayon? Hindi niya iniisip yung bukas na darating, kung buhay pa siya, hindi na. Kasi iniisip niya, meron sa harap niyang kalaban, pasugod na. Kaya ang tanong niya, Guro, paano po tayo ngayon? Ang ating pong mga kinakaharap ay para sa araw na ito. Kaya po paglubog ng araw, tapos na ang mga kinakaharap natin. Kaya sabi ng Biblia sa Matthew 6:34, sapat sa bawat araw ang bawat suliranin. Yung hindi pa dumarating, ano ba, due date mo nang bayarin sa ganito. Di ba? So dapat yung pinaghahandaan mo na, alam mo ng due date. Binibigyan ka lang ng wisdom ng Panginoon. Pero wag mo naman masyadong alalahanin. Katapusan pa, auno pa lang ng Nobyembre, naalala mo na. Di ba? Madami pang araw ang daraan para kumita ka. Ang sinasabi lang ng Panginoon, maging faithful ka sa araw na ito. At yung mga susunod na araw, kapag naging faithful ka pa rin sa akin, ako
Ako ang bahalang mag-supply ng lahat ng pangangailangan. Ngayon, ang problema, kinakaharap mo. Minsan po, meron akong naging leader po nung panahon ng college. Iniisip niya na agad yung problemang darating. May problema siyang kinakaharap ngayon. Talagang sinabi ko sa kanya, ito muna sikasuhin mo, tsaka mo sikasuhin yung susunod na araw na yun. Dahil hindi pa nadating, ito ang problema ko kinakaharap ngayon. Alam niyo po, pagka ipinokus natin ang ating sarili sa Panginoon, at yung mga problema sa araw na ito, yung mga pagsubok sa araw na ito ang kinaharap natin, at hindi natin iniisip muna yung mga susunod. Kasi ang Lord naman ay nagpo-provide sa bawat araw. Minsan namang problema tayo, ano naman kayang kakainin ko mamaya yung tanghalian? Ano kayang lulutuin ko mamaya? Buti nga po kayo, nag-iisip ko ano luluto. Yung iba, wala talagang iluluto. Tayo nag-iisip ko anong iluluto. Yung iba, wala pong iluluto. Nag-iisip talaga kung saan sila kukuha. Tayo po, minsan hirap na hirap pa. Ba naman lagi na yung ulam na yan? Ba paulit-ulit na ang ulam? Umaga, tanghali, hapon yan ang ulam. Siyempre magtipid. Panahon ng pandemya, kailangan magtipid. Nagdidildil sa baboy, kahit mahal ng baboy, 300 ang kilo, dildil pa rin tayo ng dildil. Wala pa rin humumpay ang kainan, kahit pandemya, nandito pa. Kasi ganun po, nagpo-provide ang Panginoon sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Remember na ang bawat suliranin, ang bawat pagsubok ay sapat sa bawat araw. Kaya po, huwag nating hayaang tabunan tayo ng worry natin na yun naman ay mangyayari pa sa susunod na buwan, masyado mo na malalahan. Sabi nga po ng Bible, sino ang makakapagpahaba ng kanyang buhay sa, ano yung tawag doon? Sa kabalisaan. Diba? Sino? Kapag ikaw'y nabalisa na nabalisa, ikli ang buhay mo. Sisikip ang dibdib mo hanggang sa matutumba ka na. Kasi nga po, iniisip natin ang mga ganung bagay. Tandaan po natin, kapag po tayo naglilingkod sa Panginoon, i-focus lang po natin ang paningin natin sa Panginoon. Sabi ng Hebrews 12 verse 2, focus on eyes on me. Diba? At sabi po ng 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Meron pang pasabali, sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Imagine mo kung gaano kabuti ang Diyos. Dumarating ang pagsubok, pero siya pa rin nagpo-provide ng lakas at ng katagumpayan sa atin. Kaya wala po talaga tayo dapat ikatakot sa bawat araw, sapagkat ang Diyos ang nagpo-provide. Turuan po tayo kasama ko ng Diyos sa bagay na ito, na huwag talaga tayo matakot sa anumang nangyayari. Sapagkat kalooban ng Diyos, na pagdating ng araw, magkakasalo tayo sa pagkasama ang Panginoon. Ano po? Kaya po tandaan natin, sabi po ng Isaiah, basahin po natin ang Isaiah 41, verse 10. Sabi po dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Diba? Ako'y isa sa iyo. Nasa atin po ang Diyos. Sumasa atin ang Panginoon. Ibig sabihin, kaya nga ibinigay ang pangalang Emmanuel, kasama natin ang Diyos, simula nang tanggapin natin siya, wala na tayong dapat matakutan, kundi siya lamang. Banal na pagkatakot sa Panginoon. Kaya tandaan po natin ang bagay na yan. The battle is today. Huwag mong isipin yung battle mo bukas. Yung battle mo ngayong araw. Kasi sapat sa bawat araw ang kanyang suliranin. Kaya po tandaan po natin, isang linggong activity sa mga estudyante, magpapasalamat ka pa rin naman, Lord, salamat po, nakatapos ako ng %. Diba?
We thank the Lord kasi nga, tinapos ng Diyos, kasama natin ang Diyos sa pagtapos ng ating mga gagawin. Lord, ang dami kong report na gagawin. Ang dami kong trabaho kailangan ipasa. But still, dahil kasama mo ang Diyos, natatapos mo yun. Bilang isang Kristiyano, sometimes nagre-reklamo tayo, pero at the end, katulad tayo ng isang anak na inutusan nung unay humindi, pero sumunod pa rin. Di ba? O, ganun tayo eh. Ayaw ko, nahihirapan ako. Pero tuloy pa rin naman. Di ba? Kasi nakikita mo na ang Diyos talaga ay kasama natin. Okay, point number 3, victory for those. Baka napapatingin pa doon, hindi na nga pala. Victory are for those who remain faithful. Ang katagumpayan ay nasa mga taong nananatiling nananampalataya. Bakit po? Kung titingnan po natin sa verse 23 ng Ikalawang Hari, ano po ang nangyari kay Eliseo? Sabi po doon, sa last part po, sabi po doon, mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Ang katagumpayan po na ibinibigay ng Diyos ay naa sa mga taong nananatiling nananampalataya sa Diyos. Hanggang sa huling hinga. Hanggat hindi mo may verma yung isang bulate sa inyo, faithful kayo sa Diyos, faithful tayo sa Diyos, kasama po tayo. Amen ba? Sabi po ng Deuteronomy 20 verse 4. Yan. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Hindi nga tayong lumalaban pag tayo may problema eh. Ang Diyos kasi alam po natin, kasama natin ang Diyos. Isabi nga lagi, sinasabi sa atin lagi, ang layo natin sa Diyos ay isang panalangin lamang. Kaya nung nanalangin si Eliseo, Panginoon, bulagin niyo po ang mata ng mga kaaway namin ito. Binulag ng Diyos right away. Kasi He is faithful. Uulitin ko po. Katulad din tayo ni Eliseo, naglilingkod sa iisang Diyos. Kaya ang panalangin natin, same ng panalangin ni Eliseo, ay tinutugon ng Diyos kung nilalagyan mo ng pananampalataya. Victory are for those who remain faithful to God. Madaming mga pagsubok. Ito mga nakaraang week. Marami, ako personally, meron akong pinaharap na matinding pagsubok, pero go pa rin. Tayo sa Panginoon. God will provide. God will sustain ng lahat ng pangangailangan natin. Tandaan po natin, pag sa Diyos po natin, isinurrender lahat. Wala po tayong talo. Diba? Sabi ni David, mula pagkabata, wala siyang nakitang naglingkod sa Diyos na naging hampas lupa. Lahat yan nasa top, wala sa baba. Kaya tayong mga Kristiyano, minsan hindi natin nakikita. Along the way pa yung mga blessing, nag-give up ka na. Diba? Habang tumatagal, habang dumediretso ka, you should remain faithful to God dahil ang blessing ng Panginoon hindi lang natatapos sa araw na ito, sa mga susunod na araw. Okay po? Sabi ng Ephesians 6 verse 10, mas mabilis yung mga nasa tayo. Sabi ko na. Ephesians 6 verse 10, sabi niya, finally, be strengthened by the Lord and by His vast strength. Ano po, sabi dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan.
Tayo pong mga anak ng Diyos, tandaan po natin, gabundok man ang problema, pero ang pinaglalatagan ng bundok na yon ay yung kabutihan ng Diyos. Diba? Gabarko man ang problema, yung pinaglalapatan ng barko, yung dagat na yon yung kabutihan ng Diyos. At tayo ay maglingkod ng patuloy sa Panginoon. Bilang konklusyon, sabi po, ang tanong sa atin ngayon, where do I put my faith? Saan ko ilalagay ang aking pananampalataya ngayon? Siyempre po, kanina po, sa Diyos na nagbibigay, sa Diyos na buhay, sa Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. At ang muli po nating verse, ulitin po natin ang 2 Kings 16. Sabay-sabay po nating basahin para maging personal sa inyo. Ang bagay na ito, pwede mong lagyan ng pangalan mo, maging personal sa iyo. Pwedeng Joel, huwag mong matakot. Mas marami tayong makampi kaysa sa mga yan. Ay, basahin po natin ang 2 Kings 6 verse 16. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi sa kanila. Sabi mo sa sarili mo, kapatakot. Kakampi mo ang Diyos. Wala kang dapat ipangamba. Ang kailangan mo ang gawin, maging faithful sa Kanya. Di ba ba? Amen ba tayo doon? Amen. Kaya po ang pamagat nito ay Eliseo ang hindi nakikitang mga kawal o the invisible army. Kasi po ang army yon ay galing sa Panginoon. Pinoproteksyonan po tayo araw-gabi. Diba? Pinoproteksyonan po tayo sa ating mga tahanan. Kaya walang makapenetrate sa atin kahit anong gawin ng kaaway, walang makapenetrate sa atin kasi pare-pares po tayong pinoproteksyonan ng Diyos. At tayo bilang mga Kristiyano, anticipated na agad natin yan kasi binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Ano po? Pag alam natin may balitang nakawan, naghihigpit tayo ng ating mga pintuan. Kasi ganun tayo nag-aabay sa kagustuhan natin maging safe ang ating pamilya kasi yun ang tuturo ng Panginoon sa atin. Diba? Balita pa lang yun, naglalaka na ng maigi ng pinto, halos 10 kandado ilagay mo sa loob. Kaso pag nagkaroon ng emergency, hindi makakalabas. Ano po? Tandaan po natin, hindi sa padlak nakasalalay ang ating trust. Hindi sa kamanumang bagay. Pero kailangan po tayo mag-ingat. Kundi nakasalalay ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Muli po nating ulitin, do not fear. Huwag kang matakot. Araw-araw mong sabihin yun sa iyong sarili. Huwag kang matakot. Kaya mo yan. Utang lang yan. Problema lang yan. Pagsubok lang yan. Sakit lang yan. Huwag kang matakot kasi ang Diyos ang kasama mo. Kasi pag natakot ka, mawawala yung trust mo sa Lord. At kapag nawala ang trust mo sa Lord, unti-unting kakainin ka ng kaaway para mawala ka sa Panginoon. Okay? Kaya nga po, 365 times sinabi. Kaya sabihin mo sa sarili mo araw-araw, pagising mo pa lang, kang matakot. Kasama mo si Lord. Ano man ang kakaharapin mo, huwag kang matakot. Kasama mo si Lord. Amen? Sapat sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Kaya sapat din ang pagpapala ng Panginoon sa bawat araw. Kung sa tingin mo walang laman ang iyong kaba ng yaman, still remain faithful. Katulad ng mga taga Macedonia, faithful sila, ay sila'y nasasalanta. At isang act of faithfulness, bigay po natin ng tama ang ating mga ikapo dahil isa yan sa mga act ng faithfulness. Amen ba? Gising pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time, tayo pong lahat ay manalangin. Inimbitahan po natin ang music team para po
Hindi po kayo ma-distract sa kanilang paglalakad. Ano po? Okay, tayo po ay yan, para dire-diretso na. Pagbaba ko, diretso na sila. Okay, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panghawakan po natin ang ating bawat hiningi sa Diyos ng may pananampalataya. At tutulungan niya po tayo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, maging ng iba pang mga lingkod, Diyos naming pinaglilingkuran sa lahat. Panginoon, sa araw pong ito, at sa buwan na ito, ginugunita po namin ang temang pananampalataya. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng level up na faith na pwede namin gawin para sa iyo, para sa kapatiran namin, para sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal mo, Panginoon. Lord, nawa po yung faithfulness na ipinapakita mo sa amin, ma-achieve po namin na maging faithful kami ng totoo sa iyo sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Lord, ano man po ang aming pinagdaraanan, sakit man to, ano mga kawalan man ng pinansyal, problemang dumarating, emotional, spiritual, by your name, Panginoon, we are victorious because we remain faithful to you, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami maging remain faithful sa iyo, Panginoon. Manatiling nananampalataya sa isang buhay na Diyos na katulad mo na nagsusustina ng lahat ng bagay sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, ano man po ang aming mga balakid, simula sa araw nito, sa mga susunod na araw, papagtagumpayin niyo po kami. Laging ilagay sa aming puso na huwag kaming matakot sapagkat kasama ka namin, Panginoon. And Lord, alam po namin, O Diyos, na walang ibang Diyos na paglilingkuran dito sa lupa kundi ikaw lamang. Kaya sa oras pong ito, sinasaway namin ang anumang virus, ang anumang bagyo, ang anumang problema. Kundi gamitin mo ito, Panginoon, upang palakasin ang aming pananampalataya at magtiwala ng buo sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, kami pong mga taga-Jesus Hope of Life ay patuloy na punuin ng pag-asa, ng pananampalataya, walang ibang Diyos, kundi ikaw lamang ang paglilingkuran sa lugar na ito. Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami na sa aming mga balak sa iglesyang ito na masustinan lahat ng aming mga pangailangan. Panginoon, tulungan niyo po ang mga kapatiran na yung kanila po ikasampung bahagi, maging faithful po sila, Panginoon. And Lord, sa pangungusap mo sa iyong salita, tulungan niyo po sila na maramdaman at maranasan ang faithfulness mo, Panginoon. Sa oras pong ito, ang katagumpayan po ay hinihingi namin sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. At ikaw lang ang may taas sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, and everybody say, Amen. 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 Tunay, maraming salamat sa mensahe ng Panginoon sa atin sa umaga po ito. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ay pagpaalala po sa atin na tayo po ay laging manatili sa lilim ng Panginoon. Amen. Sapagkat nandun po yung pangako niya na hindi niya po tayo pababayaan. Yes, Lord. Panginoon, ang nais ko, kailangan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon. Kailangan di mapapayaan sa iyong sa iyong
Tayo po ay pumikit at tayo po ay magwawakas sa ating panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinadakila sa araw nito. Kayo na siyang Diyos na pinaglilingkuran ni Elias, ni Eliseo, na sa panahon na sila ay lumulog sa iyo sa panalangin, na may pananampalataya, ay hindi mo po pinagkait ang kanilang kahilingan. Sila po iningatan po ninyo at binigyan ng proteksyon sa kanilang mga kaaway. Salamat po, dakilang Diyos, na meron kaming pwedeng paglagakan ng lahat ng bagay ng aming buhay, ng aming kinabukasan. Kayo ang Diyos na siyang nagsabi sa amin na mayroong laging pinakamabuti ang iyong plano. Alam mo ang lahat ng bagay at pinakamabuti ang nais mo sa amin. Ama, turuan po niyo kami na ang buong buhay namin, maging ng aming kinabukasan, ay matutunang ilagak sa iyo. Manampalataya na hindi mo kailanman kami bibiguin, sapagkat kayo ay isang amang mabuti at tapat. Kayo ay nagpapala sa iyong mga anak. At narito kami ngayon, Panginoon, sa mundong ito. Maraming iba't ibang mga nagaganap sa aming paligid, sa kabuuan po ng aming bansa, at maging sa buong mundo. Na maraming mga tao po, O Diyos, ay nagpapanik. Maraming mga tao ay natatakot. Maraming mga tao ay nawawala ng pag-asa. Ngunit kami, Panginoon, katulad ng narinig naming pangangaral, hawakan po ninyo kami. At laging matuon ang aming isip at ang aming pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa isang Diyos na mabuti, sa isang Diyos na kailanman ay hindi nagkulang. Sa araw pong ito, punuin mo po ang aming mga puso ng kagalakan, ng pag-asa, at ng katiyakan, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan at pababayaan. Marami pong salamat. Bless mo po ang aming tagapagsalita. Patuloy na pagpalain mo ang kanyang buhay. Kayo ang maghanda ng kanyang mga nais sa kanyang buhay, Panginoon. Nananalangin po kami ng best partner. Kayo ang magbibigay. Kayo ang magkakaloob ng kanyang makakasama. Hindi lang sa buhay, kundi kasama sa paglilingkod, Panginoon. At alam kong siya ay inihahanda mo para sa gawain mo, O Diyos. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, naway maakay silang lahat, na matutong magtiwala po sa iyo, Panginoon. At lumakad at maglingkod na may kagalakan sa isang Diyos na buhay. Sa amin pong lahat, sa araw pong ito, igawad mo po ang iyong mayamang basbas, igawad mo po ang iyong mayamang pagpapala sa amin lahat. Yung pag-iingat mo sa buong isang linggo, kalakasang pisikal sa lahat ng mga gagawin namin, O Diyos, wisdom sa lahat ng mga papagpapasyahan. At Lord, makaranas po kami ng patuloy na pagpapala at tagumpay. Kasama ka po namin. At kung mangyayari po ang lahat ng ito sa amin, O Diyos, wala kaming ibang papupurihan, wala kaming ibang itatanghal, kundi ang iyong pangalan lamang, siyang aming Diyos na mabuti, at pakailanman, hindi mo kami iniiwan. Salamat po aming mga sa araw na ito, pagpapalain mo kami lahat. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen.
Ito, ideklara po natin ang tagumpay ng Panginoon. Praise and glory to our God. Palakpak po para sa Diyos ang buhay. Yes, Lord. See your glory. Every nation's bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we sing in holy,
ating kakaharapin dito. Amen. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sa ating lahat. Amen.